Sumulat po sa amin si Anthony Repe sa retirement benefit ng kanyang kapatid. Ayon sa kwento ni Anthony, ang kanyang kuya ay isang pulis at hiwalay daw sa kanyang asawa ang kanyang kuya sa mahigit ng 8 taon. Ang asawa daw nito ay nasa abroad na at balita nila ay may iba nang kinakasama. Walang anak ang kuya ni Anthony. Nang lumaon ay nagkasakit ang kuya ni Anthony ng diabetes at naging dependent sa insulin. Lumala daw ang sakit nito at naapektuhan ang liver at kidney. Dahil dito, ang magkakapatid daw ang nag-alaga at gumastos sa kanilang kuya. Ayon sa kuya ni Anthony, ang bunsong kapatid daw nila ang beneficiary niya sa kanyang retirement. Subalit pinangakuan daw nito si Anthony na babayaran sa lahat ng kanyang ginastos sa pag-aalaga sa kanya kapag nakuha ang retirement benefits. Ayon kay Anthony, sumakabilang buhay ang kuya niya noong October 2012, subalit dumating ang notice of approval of retirement benefits noon lamang Nobyembre. Itinatanong po ngayon ni Anthony kung makukuha niya ang mga benepisyong ipinangako sa kanila ng kanyang kuya. Anthony, may mga detalye ka na hindi na ibigay sa amin, kagaya ng kompletong birth date ng iyong kuya. Mahalaga ang impormasyong ito upang malaman kung kailan ang effectivity ng retirement benefits niya. Ayon kasi sa batas, epektibo ang karapatang makakuha ng pensyon magmula sa buwan ng kapanganakan ng retirado. Kung ang kuya mo ay namatay noong October at lumabas ang approval ng kanyang retirement o pension application, mahalagang tignan ninyo kung anong buwan ang effectivity nito. Magkagayunpaman, ang may karapatan na mag-claim ng retirement benefits ay ang named beneficiary o yung tao na inilagay niya sa kanyang record sa GSIS. Bilang kapatid na pinangakuan ng iyong yumaong kuya, subalit hindi isang named beneficiary, ang maaari lamang ang bunso ninyong kapatid na ayon sa iyo ay nakapangalan bilang beneficiary ng iyong kuya. Nasa inyong magkapatid na ang pag-uusap kung ikaw ay babahaginan niya ng benepisyong makukuha. Tandaan lamang na ang aming inihayag na opinyon ay base lamang sa mga detalyeng inyong ibinigay sa amin. Maaari pong mabago ang aming opinyon kung may iba pa kayong detalyeng maibibigay. Malaya po kayong makakonsulta sa abogado ninyo tungkol sa inyong mga legal concerns. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa Telebisyon ng Bayan. Sumulat lamang po sa PTV4 News Center at gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza po, ang inyong bisig ng batas.